dear beloved, Boss Mike, Cervera. Naalala nyo ba? Ganyang kahunyango daw si, ayan o, gaano kahunyango si Cayetano, mga kababayan? Eto, yan, ganyan o. Panoorin nyo. Ganito, kung sino nakaupo, doon yan, nakasipsip. Alam nyo kung ano, hindi niya lang magawa. Pumorma yan kay Pangulo. May kwento ako sa inyo. May kwento ako sa inyo. Kung inyong mapapansin, si Cayetano, yung mga nagdaan, mula 2022 hanggang 2025, tahimik po yan si Alan Peter Cayetano. Bakit? Bakit kanyo? Sinusubukan niya na sumipsip kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakuha nyo? Sinusubukan ni Alan Peter Cayetano na sumipsip, dumikit, hunyango nga ni, di ba, kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang problema, mga kababayan ko, alam nyo, hindi umubra. Hindi umubra yung pong paninipsip, yung mga paandar ni Cayetano. Hindi umubra, mga kababayan. Kaya ayun, ano nangyari? Eto na. Kaya gumagawa na ho ng eksena. Pero kung si Pangulo, mahina-hina talaga, kung hindi talaga marunong makiramdam si Pangulo, malamang ho, nadali ni Cayetano. Diba? Tingnan nyo, katulad ho neto. Gunggong ito, biruin nyo, sobra sip-sip niya noon kay Pangulong, si kay Pinoy. Sobra niyang sinipsip si Pinoy noon, mga kababayan. Tapos, noong pong malapit na mawala sa pwesto si Pinoy, abay tinraidor niya. Siniraan ng kung ano-ano hanggang tumakbo na itong Vice President sa na kasama si Digong. Gago talaga to tingnan nyo. President Noynoy, 6.6% GDP, ang bagong tiger ng ekonomiya sa buong mundo. Noynoy Aquino, hep-hep! Kita nyo, meron pang paglaps, may props pa, di ba? Ganyan ho si Cayetano, kasipsip. Ganyan ho, maging politiko. Lahat kakainin niya. Wala ho yung mga yung kain na suka. Wala. Ang mahalaga sa kanya yung interest niya makuha niya. Lahat gagamitin niya. Sabi ko nga sa inyo kahit ang Diyos ginagamit ni Cayetano para makuha niya lang yung gusto niya. Ganong katindi. Ganong katindi. Ay, nako. Ang tindi nito, si Cayetano. Alam niyo po, tama yung sinabi ni Senator Loren. Ayan. Kung ano po ang ating itatanim, yun din ang ating aanihin. Kita nyo, mga kababayan, na-quote pa si Loren Legarda. Mukhang mali yata yung sinabi na kung ano yung tinanim, yun din ang aanihin. Hindi. Kung ano yung ka na hanggang ngayon, yun ang tama. Tingnan nyo, kung gaano sila kahunyangong dalawa ni Loren Legarda, abay, ganun pa rin sila hanggang ngayon. Mula noon hanggang ngayon, walang pagkakaiba. Di ba? Mula noon hanggang ngayon, walang pagkakaiba si Cayetano at si Loren Legarda. Parehas na mga putang ina. Grabe, no? Ayan, panoorin nyo ng buo. Ayan, President Noynoy, 6.6% GDP, ang bagong tiger ng ekonomiya sa buong mundo. Noynoy Aquino, hep-hep! Alam niyo po, tama yung sinabi ni Senator Loren. Si Noynoy, wala, parang baliwala, tangina mo, binobola mo lang ako, gago ka. Si Noynoy, wala man lang reaction Si cellphone lang walang reaction tuloy. Kung ano po ang ating itatanim, yun din ang ating aanihin. Regardless kung anong religion po natin, yan ay paniniwala natin. 6 years ago,
Oh, ayan. Nakita nyo kung gaano kagago tong si Cayetano? Nako, eto na, dito na tayo mga kababayan ha. At least nakita nyo na ho. Para ho mas makilala. Bakit ko pinapakita yung lumang mga video? Bakit ko ho ipinapakita? Kasi ho, gusto ko hong maunawaan yung maigi na si Cayetano, mga kababayan, ay ganyan talaga ang ugali niya. Gagamitin niyang lahat sa pansarili niyang kapakanan. Ultimo, ang Diyos gagamitin ni Cayetano para makuha lang ang gusto niyan. Ganon, mga kababayan. Sumaliwanag, mga kababayan. Yan si Cayetano at si Loren Legarda. Pero si Pinoy, tingnan nyo, hindi naman siya pinapansin. Parang baliwala lang kasi parang, tangina mo, alam ko yung style mo. Oh, ano ka, gago? Di ba, no? Oh, hunyango. Ayan na nga, sabi, gaano ka hunyango si Cayetano? Eto na ho, yan na ho siya. Walang pagkakaiba. Mula noon hanggang ngayon, Cayetano pa rin. Dito na tayo. Oo, nagkakagulo na mga kababayan, ha? Eto na, nagkakagulo na ho mga kababayan. Ito hong mga mista. Oo, itong mga mista ni Bato de la Rosa. Pasok! Paghahanap kay Senator Ronald Bato de la Rosa na ngayon ay wanted na ng ICC. Umuugo ngayon ng umano'y hindi pagkakaunawaan ng kanyang mga kaklase sa Philippine Military Academy Sinagtala Class of 1986. Senyales na ba ito ng lumalalim na pagkakahati ng kanilang hanay? O isa lamang itong normal na brotherly disagreement? Kita nyo mga kababayan, sa akin po ito alam nyo yung pagkakahati-hati, depende kasi sa pakinabang nila noong kay Bato Tama mga kababayan? So, syempre yung iba dyan na mga sukdulan talagang nakinabang nung naging PNP chief si Bato, itong mga kanyang mga classmate, itong kanyang mga mista, mga kababayan, depende kung anong pakinabang sa kanya noon. At doon yan ibabase yung pagsuporta sa kanya. Tama? Katulad ho ni Major General Mao Zedong, Mao Aplaska. Ito, yung ginawa niyang in-appoint niyang Sergeant at Arms na si Major General Mao Aplaska. Anong ginawa, mga kababayan? Di ba? Lahat binigay yung pabor kay Bato de la Rosa. Kasi natulungan Ito yung tawag alam niyo yun, yung utang na loob system. Kaya yung mga biruin niyo yung mga kaklase mo, nagkakagulo-gulo na rin. Hindi na rin magkasundo-sundo, 'di ba? May sumusuporta sa iyo at may sasalungat na rin sa iyo. At diyan na ho yan magkakaroon ng diskusyon. 'Di ba? Diyan magkakaroon ng diskusyon. Biruin mo yung mga kaklase mo hindi pumapabor yung mga iba. Sa pagkanta idinaan ni Senator Bato de la Rosa ang paghingi ng suporta sa kanyang mga kaklase sa Philippine Military Academy. Ito ay sa gitna. Yung kanta nila nung nandun sila sa training, nung nasa loob sila ng PMA, may mga bawat batch kasi may sarili silang kanta. Ngayon, yan po yung parang panawagan na dapat alalahanin nyo yung ating sinumpaan, etc. etc. Kaya ho ngayon, mga kababayan, ayan. Nang nakaambang pag-aresto sa kanya matapos ilabas ang warrant mula sa International Criminal Court. Agad naman itong sinagot ng kanyang mga mista. Sa isang pahayag, nanawagan ng hustisya at due process ang PMA Sinagtala Class of 1986 para kay De La Rosa. Anila, dapat maging patas, naaayon sa batas at walang political persecution ang prosesong pinagdadaanan ng senador. Sa isang Facebook post ni retired Police Brigadier General Eddie Benigay, umabot na sa 97 sa 165 na miyembro ng Class 86 ang pumirma as of May 15. Halos kalahati, mga kababayan, halos kalahati yung pumirma. Pero nag-leak ang sulat ng isa nilang mista na tumangging pumirma sa manifesto. Nako,
meron isa hong mista niya na hindi pumirma sa manifesto. Nako, sino yan? Ha? Kita nyo? Sino ang hindi pumirma sa manifesto? Nag-leak ho, mga kababayan, na kumukontra kay Bato de la Rosa. Yari, pasok. Ayon kay retired Vice Admiral Alan Cusi, dating PMA Superintendent, Nako! na ang hinaharap ng senador ay hindi lamang isang disciplinary matter kundi grave legal and constitutional issue. Yan. Dagdag pa niya, hindi sukatan ng tapang ang pagsunod dahil lang sa pressure ng grupo. At Kaya nga, kita nyo, mga kababayan, kaya nga, hindi ho pressure, hindi ho sukatan ng tapang yung pressure ng pagsunod nyo sa inyong grupo. Tandaan nyo, pagka mali, pag tama, kahit saan banda nyo bulat-latin yan, kahit pa bulat-latin nyo ang pek-pek ni Sara Duterte, abay mga kababayan, hindi pa halang yan. Kailangan diretso pa rin. Hindi katulad ng ginagawa niyong to. Diyos ko po. Diba? Kailan ba naging pahalang ang pek-pek ni Sara? Pinipilit nyo eh. Pinipilit nyo eh. Diba? Pinipilit nyo na ihalang eh. Tuwid nga. Patayo! Ewan ko, mga kababayan ko sa mga hayop na to. O, tuloy. ang tunay na brotherhood ay may respeto pa rin sa pananaw ng iba. At Correct. Ang tunay, totoo yan. Ang tunay na brotherhood ay kailangan, Bentagos ay may respeto pa rin. Jojo Chavez, iba, hindi yung dahil magkakasama kayo, yun lang yung tama para sa inyo. Mali. hindi agad tinatawag na disloyal ang may naiibang opinyon. Bukod kay De La Rosa, dalawa pa sa miyembro ng PMA Sinagtala Class of 1986 ang in-identify ng ICC bilang co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong crimes against humanity dahil sa madugong war on drugs. Ang mga dating PNP chief na sina General Oscar Albayalde at ang namayapang si General Camilo Cascolan. Oy, namatay na, mga kababayan, kaya ligtas na. Diba? Pagka namatay ka na, ligtas ka na. Pero kapag hindi ka pa namamatay, hindi ka pa ligtas. Tuloy. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang pahayag ng kanilang class president, ang dating Navy Flag Officer in Command na si retired Vice Admiral Robert M. Pedrad upang bigyan linaw ang issue. Pero wala pa itong sagot. Wala, mahirap po talaga dyan na kumampi. Mahirap. Ang problema kasi, para bang dahil kayo magkakamista, mali, tama, dapat kampihan. Mali naman yun. Hindi ako sasang-ayon sa ganun. Kahit po kapamilya, mga kababayan di ba? Kahit kapamilya, eto na yung boss ko na, nasa Amerika na ka na ba? Si Dayang Independent, mukhang makakabawi ako rito di ba mga kababayan ko? Yan yung kahit o kapamilya, kapag ka mali-mali, kailangan isuko mo Yun po yung tama. Na kapag ka mali siya, isuko mo. Kapag ka nasa tama, ipaglaban mo. Diba? Ang problema, mali na ho May warrant of arrest na nga po Diba? Yung inyong amo nandoon na nga sa dahig Nakakulong na nga ano pa ho, pinaglalaban nyo? Wala na kayong, hindi na kayo nasa posisyon ng tama para ipaglaban pa si Bato. Wala na ho, huli na ang lahat. Sabi nga ni Royce Morente, ang mali ay mali, ang tama ay tama, at papanig tayo lagi sa tama, hindi sa mali. Kahit kamag-anak pa kita. May mga kamag-anak ako mga kababayan Di ba? Alam kong mali na ho yung ginagawa Aayunan nyo pa ba?
Hindi porke mas matanda yung mga kamag-anak at mas mga senior sa inyo, na kapag ka labag na sa kalooban ninyo at kapag ka mali na sa inyong pananaw, yung ginagawa nila, ay kailanman hindi tayo magiging parte ng mga ganyang mga gawain. Never, 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 never. Oh, tokininayo amin. Oh, di ba? Oh, tuloy. Ayon naman sa sources ng Billionaire News Channel, normal lamang daw ang hindi pagkakaunawaan sa kanilang grupo at sinusubukan nilang iresolba ito internally. Syempre, ganun lang talaga. Pero, suko nyo na si Bato. Sabihin nyo, Bato, sumuko ka na alang-alang sa grupo para hindi tayo mabatikan. Oo, di ba? Makasara ka ba in the Pides? Bakit berde yan? Sanay ako sa kulay pink, kulay pula, ganun. Thank you. Di ba? Minsan talaga mahirap. Totoo. Pero doon talaga tayo sa mga kababayan. Kapag ka nasa tama tayo, yung konsensya natin, tahimik yan. Pero kapag ka kumakampi tayo sa mali, tandaan nyo mga kababayan, walang katahimikan ng ating isipan. Tingnan nyo sila, Sara Duterte. Tingnan nyo itong kulto ni Duterte. Anong nangyayari? Wala, mga kababayan. Wala! Yan. Nauna nang nanawagan ng Philippine Military Academy Alumni Association na manatiling kalmado, circumspect at non-partisan ng kanilang mga miyembro sa gitna. Kita nyo talaga naman dapat non-partisan kayo Pero ano nangyayari? Wala na, kayo na mismo ang sumisira sa inyong mga binuo mismo na tuntunin na dapat nyo sinusundan. Kayo mismo. Diba? Islap, kayo mismo, islap. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.